Panahon na naman ng tag-ulan. Ito yung mga panahong bibihira na lang lumabas at mag-long ride. Pero kami, sige lang. Oops, walang babaan ng paa. Tapos sa gitna tayo ng palayan. Sa gitna ng Rain or Shine, Pangasinan. Hanggang may energy, go lang. Kahit saan magpunta, mapadpad, at kahit mag-overnight pa sa kabukiran, kayang-kaya yan. Dahil sa episode na ito, ay may makakasama tayong makakatulong sa atin na may raos ang buong araw nang hindi nangangambang malubat. Mula Marikina ay bumisita tayo ng Pangasinan upang dalawin ang probinsyang pinagmulan ng aking partner. Nakalabas na tayo Nueva Ecija. Ang Umingan, Pangasinan. Pangasinan. Kahit na umulan, bumabaha, ay nairaos naman natin at nakapagpahinga sa ating sunulayang kubo sa gitna ng kabukiran. Kung kaya't samahan niyo ulit kami sa isa na namang napaka-epic na adventure. Okay na yun. Thank you. Alright, full tank again tayo. So, nagpakarga tayo ng 6.427 liters, 336.77 pesos. Ang unit price natin is 52.4 pesos per liter. Na-miss nyo ba yan? Wah! Habagat season na. Pero kami, sige pa rin ang paglakbay. Nataon na may biyahe tayo sa Pangasinan at bibisita tayo sa palayan ng pamilya ng aking partner. At sa gitna ng palayan ay may kubo na ating tutuluyan ng isang araw. Malayo sa pinanggagalingan ng kuryente at mga basic utilities. At sa mga pagkakataon na ganito ay mabuti at dumating ang ating Bluetti AC50B. Isa itong portable power station na may kakayahang makapagbigay ng 700 watts na tuloy-tuloy na power output. Matanggap natin ang product na napaka-secure ng pagkakabalot at kita naman sa pagbubukas natin ito. Sa loob ng box ay unang bubungad sa inyo ang mga power cables katulad ng solar charging cable, car charging cable, at AC charging cable. May kasama ring grounding screws para sa safety, warranty card, at user manual. At last but not the least, ang Bluetti AC50B Portable Power Station. Meron itong DC input na pwedeng solar panel ang source of power, cigarette lighter port kung sakaling i-charge sa kotse, at AC input naman kung sa i-charge sa mga electrical outlet. LCD display na rin ito kung kaya't makikita nyo ang status ng power at mga wattage information. Makokontrol din kung AC power ang kailangan natin o kaya naman DC power. At dahil portable power station ito, meron itong USB-C port at AC outlet. Kung kaya't sa ride na ito, kahit saan tayo mapadpad, ay hindi talaga tayo mangambang malubat. Para mas lalo pa nating maunawaan ng kapasidad ng power station na ito,
ay babiyahe tayo ng Pangasinan mula dito sa Marikina. Mabuti at kasya naman ang Bluetti AC50B sa ilalim ng upuan ng ating motor. At kung saan-saan pa, Pangasinan. Ngayon lang ulit kami nakabalik na nagmumotor talaga. Diba? Nandito na tayo ngayon sa service road. At oras natin is 8:22 ng umaga. At dahil medyo may sama ng panahon, kung nakikita nyo sa harapan natin, yung ulap na yan, yan ang kakaharapin natin. Pero ready naman tayo dyan. Di ba, lab? Yun. In-expect rin natin na kung may bahaman tayong daanan ngayon, ready naman tayo sa mga pagkakataon na yan. Yun o, kulay grayish ng kaulapan sa harapan. At kung napadpad ka sa channel namin, we are RideCon. At mostly travel vids ang ating pinipicture. Kasama ang ating OBR, ang pinakamalakas na OBR na pwede nyo makilala sa buong buhay nyo. Marami pa kami mga videos na ginawa kung saang lugar. At gusto lang namin i-share yung mga travels namin dahil nga meron kaming misyon sa buhay na matupad ang matagal na nating pinapangarap na Philippine Loop. Yun ang pinaka-goal natin ngayon so far. Ginagawa namin to dahil gusto naming maglayas at tumuklas sa mga bagay-bagay sa mga lugar na ating nadaraanan at napupuntahan. Kahit na paulit-ulit na natin dinadaanan yung kalsada at mga lugar, meron pa rin tayong bagong natutuklasan. Tulad nito, naging moon crater na yung kalsada. Yun ang bago nating natuklasan. At syempre, kasama pa rin natin ang EOC na umulan umaraw, buhay na buhay pa rin. Let's go! At muna tayo ng Pangasinan. Nakita niyo naman sa thumbnail na kasama natin sa ating motor yung ating Bluetti A50B. Kasalukuyan na medyo malamlam ang panahon, pero medyo nakakaramdam na tayo ng hangin. Kung umulan man, kapote tayo. Pero kung kaya naman, okay lang kasi hindi pa naman nalalaban ang ating mga jacket. Alright, let's go! At dahil hindi pa tapos ang mga kaganapan, nasaksihan pa rin natin tong lumusong sila sa baha. Isipin mo kung ano. Hi! Grabe, amoy sewage. Balagtas, Bulacan na pala tayo, par. Yun o. Kanan tayo dito. Yun o, river crossing. Uy! Welcome to oops, walang babaan ng paa. Stigs, walang babaan ng paa. Tapos pagdaan natin, biglang lumubog tayo. Yun lang. Sayang. O, diba? Rain or shine, Pangasinan. O, diba? Kapag nagkakapote tayo, natatakot yung ulan sa atin. Hindi na siya bumabagsak. Kaya tip lang sa inyo para hindi kayo ulanin, magkapote na kaagad kayo. Alam namin na sa panahong ito ay may nagbabadya na masamang panahon, kung kaya't expected na natin na ganito ang madadalat na natin sa kalsada. Pero kahit ganoon ay hindi pa rin maiwasan na mabigla tayo sa pabago-bagong panahon, kung kaya't in-enjoy na lang namin ang tagpong ito. Uy! May lake. Alright, so yun nga, dahil nga hindi pa rin tapos ang baha-baha sa mga lugar-lugar, dadaan tayo sa mga ganitong pangyayari, diba? Dito yan, sa bypass, Plaridel Bypass Road. Uy, bakit parang tatagal sila dito? Why? Baha ba? Parang may something. Buti na lang talaga nakamotor tayo. Mga ganitong bagay. Harap. Oops. Ano kaya meron dito? A, baha. B, traffic lang talaga. C, sadyang nag-intersect lang ang pathway. Tingnan natin, malalaman natin. And the answer is C, nag-intersect lang talaga ang pathway. Oo nga, no? Talaga yung problema eh. Mabuti na lang at nagkapote na kami ng pangtaas.
at medyo nabawasan ang ating pangamba sa biglang pag-ulan. Kahit na medyo kalakasan ng ulan, ay hindi pa rin naging hadlang yun sa amin sa paglalakbay. Magiging buntis na naman ako lang. Ni-enjoy pa nga namin eh. Parang nararamdaman ko na yung basa sa pantalon. Gusto mo ba ang pantalon? Verdict ko magpantalon para hindi basa yung puwet natin. Basa, nararamdaman ko ng basa yung puwet ko. Dito, tumatagos dito. Dum 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 dum. Welcome to Moon. Dito tayo ngayon sa papasok ng Nueva Ecija. At nakakaranas tayo ng mga ganitong klaseng, di ba tayo dudulas dito? Sa mga sandaling ito, biniyaan tayo ng hindi maulang panahon. Pero ang kapalit naman ito ay ang napakabigat na daloy ng trapiko. Nakamotor kami nito at traffic pa rin kami. And medyo nagtagal tayo sa lalawigan ng Bulacan at ngayon ay nasa Nueva Ecija na tayo. You know. At binuksan na muna namin ang aming jacket kasi natrap tayo kanina sa mahabang at mabigat na traffic. Pero hopefully dahil nakamotor naman tayo, nakalusot naman tayo. At nasa Agapan City na tayo. Pangasinan talaga yung target natin. At bibisitahin natin ang bukid. Ayun, no? Ayun yung kakarapin nating ulan. Pero hindi na tayo takot dahil punong-puno tayo ng proteksyon sa ating katawan. Lupet. Oras natin pala ngayon is 12:01. Alright, so dumadaan tayo dito sa ibalalim ng mga magagandang puno dito sa Nueva Ecija. Sana tayo. Wala tayong makitang marka kung nasaan na tayong lugar. Pero naniniwala akong malapit na tayo makapasok sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Kaya ate nagsasampay kung kailan pa ulan na eh. Alright. At ayun na nga ang balita sa amin. Kanina maaraw na, ngayon umulan ulit. On and off, rain or shine. Grabe, lupet. At napakalakas ng OBR natin. Nice one. Grabe. Hindi kami nagrereklamo dahil ginusto naman namin to. At gusto lang namin ibahagi sa inyo na ganito yung aming routine kapag bumabiyahe. Rain or shine. Minsan pagkakaya naman di na tayo nagkakapote, pero ngayon basa talaga tayo dito eh. At nasa Science City of Muñoz na tayo. Alam ko na feature na namin to noong nag-ano tayo, Pangasinan Balikan. Ito siya, ayun yung Pangasinan Balikan, Science City of Muñoz. At meron na lang daw tayong 49 minutes bago makarating doon sa ating destination. At may bibisitahin tayo. Ang ganda ng kalsada dito kung papansin nyo. Highway, tapos yung puno, kinocoveran yung highway. Ganda. Wow, ganda. Ngayon ko lang napansin na may mga gubat-gubat pa pala dito. Kasi pag dumadaan tayo dito parang blurry na eh. Oo. Alright, so dire-diretso tayo papuntang Lupao. At napakaganda ng kalsada dito. Ito naming makita at ibahagi ito sa inyo. Kahit na maulan, kitang-kita niyo yung kagandahan ng mga nakatanim na palay rito. At dire-diretso na tayo at makakapunta na tayo ng Umingan, Pangasinan. Balik tayo ng Umingan, green season ng palay. Ganda. At nagpapasalamat kami sa inyo mga nanonood. Dahil sa inyo is nagagawa natin yung mga ganitong bagay. Kasama ang ating OBR. Ayan, ng ating second cameraman. At sa ngayon medyo umaliwalas yung panahon. Kanina ulan araw ang kinaharap natin. Uy, parang di umulan dito So tayo basang basa. Iba rin. Diretso na tayo at makakarating na tayo sa pinakamagandang part ng kalsadang ito. Ito yung gusto lagi naming dinadaanan papuntang bandang right side dulo ng Pangasinan.
Narito tayo ngayon sa Muñoz, Lupao Road, dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ito ay may habang humigit kumulang 17 kilometro mula sa poblasyon ng Muñoz hanggang sa poblasyon ng Lupao. Ito yung kalsadang maaari niyong madaanan kung pupunta kayo sa kanang bahagi ng Pangasinan. Grabe, parang bawat level mayroon tayong ulan na kinakaharap. Ayun no, next level may ulan pa sa harap. Ito maaraw. Lalakas talaga yung resistensya natin dito eh. Na-expose natin ang ating mga sarili sa mga hamon ng panahon. At isa ito sa pinakagusto naming daanan dahil sa napakalawak na kalsada na tanaw ang napakagandang mga taniman ng palay at kapatagan. Maganda na ang takbo ng ating biyahe. Medyo nakikita na natin ang liwanag. Pero sa panahon ngayon, ay wala pa rin talagang kasiguraduhan. Alright, so nandito na tayo sa ating destinasyon. At for the third time ba? Hindi ko alam kung hindi na mabilang na na ulan. Ayan oh, uulan. Solid. Pero expect natin to. Lakas, diba? Anong gusto namin? Yung mga malalakas na ulan. Buhay na buhay pa ang ating Iochi. Kitang kita natin yung mga dinadaanan natin. Kung wala ka pa nito, nandyan sa lake natin. Umulan, umaraw. Diba? At yan, nagpasalamat na. Nakalabas na tayong Nueva Ecija. Papasok na tayo ng Umingan, Pangasinan. Yun oh. Nice one. Habang umuulan, saka nagpakitang gilas ang ulan. Yan dapat, di ba? Kapag ka nasa doon na tayo sa ating destinasyon, dapat magpakitang gilas ang ulan. Di ba? Yun ang inaantay namin kanina, yung buhos na ulan. Kanina pa kami nakakapote. Kanina pa namin na-anticipate na ganito kalakas ang ulan. Di ba? Solid. Ito yung mga ulan na kaabang-abang. At syempre pag mga gantong tag-ulan, hindi natin maiiwasan na mawalan tayo ng mga kuryente, ganun. So ngayon kasama natin ang ating portable power station. So mamaya doon tayo matutulog sa kubo at gagamitin natin ang power station sa pag-charge sa mga kung anong bagay, pag-charge ng laptop, ng ilaw, and other things. Diba? Lupit. Let's go. Saka umina yung ulan. Hanep. Alright, nakarating na tayo sa Umingan at katapos lang ng ulan. At pupunta tayo sa kabilang bahay sa may bukid. Kaya gaal sa bulutan tayo ngayon. At dala natin ang ating Blue Yeti dito sa ilalim dahil medyo kailangan ng kuryente doon sa kubo. Kasama natin OBR at si Tito Larry at basahin mga natin ibang gamit. Pero so far okay naman. Masubukan ng ating Blue Yeti. Ngayon pupunta tayo sa bukid. Doon tayo mag-overnight sa kubo. Subukan natin kung hanggang saan natin magagamit ang Blue Yeti natin. Kasya naman siya sa ilalim ng compartment ng PCX. Masusubukan ng ating Blue Yeti AC50B. At sana hindi na umulan kasi nagpalit na kami ng damit. Alright? So, probinsya dito sa Pangasinan. Balik kakaibang camping. Kasi hindi tayo nagdala ng tent, kubo yung tutuluyan natin. Tara.
Alright, so ayun, ang tatay ng ating OBR, si Tito Larry Ortiz. At medyo nakakaramdam na tayo ng kaunting ambon, pero sana naman hindi siya magtuloy asulan. At medyo siguro mga 30 minutes na na biyahe. Pakita namin sa inyo yung mga palayan dito sa Humingan. Kasi yung gamit natin dito no? Dito yung laptop namin, drone, sa motor. At hawak ng ating OBR ang electric pan na gagamitin natin mamaya. Dahil nga walang kuryente doon sa kubo, kailangan natin maging cowboy style. Bato, kung sila camping, tayo sa kubo, sa palayan. Ito yung Humingan Central Elementary School. Yun alternative road. Sana hindi naman umulan. Ang kaso, umulan. Kamuli tayo. Hindi ko alam kung kasya ba yung plastic dyan. Kasya ba ito? Para kaming nakikipag-abulan sa pagbuhos ng ulan. Okay lang sana na umulan kung wala kaming hawak na electric fan. Ligo tayo. Alam, kapote ka. Ilagay mo lang sa loob ng kapote siguro. So, wala sa plano yung mga nangyayari, pero tignan natin dahil walang tubig dun sa kubo. Anong laman itong bag? Plastic. Alright, so cowboy style tayo ngayon ulit. Ito lang nasira na. Hindi, paano kayo pasok sa loob ng ano to? So wala to sa script. Tara, game. So yan natin yung HSTC natin kasi rough road yung dadaan natin mamaya. Let's go! At basa na ang ating shorts. Ayan, sa dito. Let's go! Kakaibang trip to. At doon tayo sa kubo na matutulog at papagabi. May electric fan kami nadala. Tapos nasa loob na kapote, sana hindi mabasa. Tapos nasa paligid ng palayan. Grabe, lumakas ang ulan. Ay, basa na yung brief ko. Kakaiba. Lakas ang ulan. Pero ang ganda yung kita nyo. Ayan solid yan, solid. Nakakatawa lang kasi hindi namin ine-expect na ganito yung mangyayari, na dapat naka full gear tayo, dapat nakapote tayo mula taas hanggang baba, pero ito yung nangyari. Core memory. At wala pa tayo dun sa kubo. Mamaya makikita nyo yung kubo. Akala namin yun lang ang naberyang ating kakaharapin. Yun pala ay meron pa. Alright, so hahatak tayo ng Barako. Biglang hindi umandar ang motor ni Tito Larry habang nasa gitna ng daan at malakas ang ulan. Nagpasya na lang kaming hilain ang motor niya para makarating sa lugar na may bubong para i-check at ayusin ang naging problema. Diyan natin kumahatak natin yung Barako. Nahatak dito? So tayo'y humahatak ng Barako gamit ang tali na manipis. First time lang namin maghatak ng motor at kaya pala. Kahit sa kayang angkas natin. Dahan-dahan lang ang ating andar hanggang makarating sa isang covered court kung saan ay resolba naman ang naging problema. So bago pa lang tayo makapunta dun sa kubo, stay muna tayo sa covered court dito dahil inayos natin yung motor ni Tito at ngayon gumagana na. Mukhang kailangan lang alugin yung gas tank. Wait lang. 1, 2, 3. These are stories to cherish. Let's go. At buhay na ulit ang team matapos nating buhatin kanina. So tara, let's go. At ngayon natin nalaman na kayang maghila ng ating motor ng Barako. At ayun, medyo nag-clear na ang ulap. Sana magtuloy-tuloy na yan.
At kung hindi ka pa nakasubscribe sa mga ganong adventure namin, baka naman, please do comment, like, share, and subscribe. Habang nakikita natin yung araw. Stig dito lumulan. Lupet. Yung mga ganong mini mga aberya, yun yung mga i-cherish natin na memory. Kaya parang hindi siya common eh. Umuulan, lakas ng ulan, tapos nasiraan, naghatak kami, at kung ano-ano pa. Yun yung mga kwentong may kukwento mo in the future. Pag nadaanan natin tong lugar na ulit na ito. Grabe, 60 years old na yan si Tulali. Let's go. Grabe oh, wala nang ambon. At ayun, pakita mo yung natin lab, electric fan habang umulan. Yun oh, yun yung ulan. Yun oh, hindi na umuulan. Oh, lupet. Baka malaglag yung camera eh. Ay, yung electric fan eh. Alright, so papasok na tayo sa palayan. Eto na, pasok na tayo dito. Yun oh. Yun, pasok. So pansin nyo, wala talagang maayos na linya ng kuryente dito. Nasunod tayo ng palayan gamit ang ating PCX. Dadaan tayo ng rough road. Yun oh. Oops, medyo rough. Yun oh, medyo sementado naman, pero pagdating doon sa harapan is magiging siya, rough road. Dito tayong papagabi at susubukan natin ang Bluetti. Yun oh, this is the rough road that we're talking about. Diretso na tayo dito. Pag matumba tayo dito, nakakahiya. At in-off na natin ang HSTC para walang problema. Diba? Nasa palayan tayo. Nakarating na tayo dito sa kabukiran nang halos magtatakip siling na. Pero kitang-kita pa rin ang napakagandang lunti ang kulay ng mga palay na nakapalibot sa amin. Akala namin magtutuloy-tuloy yung magandang panahon sa pagsapit ng dilim. Pero dahil hindi natin kontrol ang panahon, ay umulan ng malakas. Mabuti at dala natin ang ating Bluetti AC50B na nagpaliwanag sa buong kubo sa gitna ng palayan. Bawal na kayo ng mga fairy lights. Ano? Nailawan yung buong kubo. Gamit lang yung mga LED lights. At mamaya, natry din natin sa electric fan na dala natin na naulanan kanina. Nuluto na po ako. Kay Lara, malaki. Kay Paul, medyo malaki. Sa akin, maliit. Tapos ito pa. Oh, tig-isa tayo dyan, oh. Wow, tapos pusit. Na inihaw. Lahat inihaw. Ay naku, itong alaga ko naman, Diyos niyo ko. And also, sa Bluetti, so parang nag-download tayo ng app ng Bluetti. Tapos, na Bluetti app, click lang natin. Click ang Bluetooth, kailangan nakabukas ang Bluetooth. Kung yung available device. At nakikita natin yung mga gumagana at yung mga nakasaksak na device. So sa DC, direct current, may 14 watts tayo na nag-generate. Tapos alternating current is 20 watts. So pwede natin siyang makontrol. For example, ito, pakita ko sa inyo, tara labasahan. Kaya natin siyang makontrol via our phone. So for example, papatayin natin yung ilaw na connect sa AC. Mamatay siya. Diba? Kapag gusto natin buksan, click natin yung AC, mabubuhay siya. Ayan. Pero kailangan natin i-on ng ating LED. Ayan. Ang makasalit. Diba?
At sa mga ganitong panahon, napakasarap maghapunan ng mga preskong isda, mainit na kanin, at samahan mo pa ng masarap na panulak na soft drinks habang rinig ang napakapayapang lagaslas ng ulan. Sumapit ang umaga nang puro katahimikan lang ang bumungad sa amin. Mga huni ng ibon at mga kuliglig. Sariwang hangin at preskong kapaligiran. Naitawid naman tayo ng ating Blue Yeti AC50B na hindi nalulubat ang ating mga cellphone at bonus pa ang pailaw ng gabi. Kakaiba talaga dito sa probinsya. Walang kapares ang hatid ng kalikasan sa pagbibigay ng natural na kaginhawaan sa ating mga katawan. Parang start sa ating isang linggong pagtatrabaho. Payapa, tahimik, at napaka-presko. Pero sa mga oras na ito, ay kailangan na nating bumalik sa kabilang bayan habang ine-enjoy ang malawak na kapatagan at taniman ng mga palay. Kung kaya't hanggang dito na lang muna siguro mga regans. Salamat kung umabot ka man sa dulo ng video na ito. Maraming salamat dahil kahit umulan, umaraw, bumaha, at kung ano-ano pa ay sinamahan mo pa rin kami hanggang dito sa dulo. Malaking tulong ang panonood mo para sa matagal na nating pinapangarap na Philippine Loop sa inaharap. Muli, kami po ang RideCon na walang sawang nagpapaalala na ride safe lang.